Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, July 31, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Naisumite na sa Senado kahapon, July 30, ang tax at bank records na pinasabpina ng impeachment court para sa nagpapatuloy na paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ngunit ayon sa Clerk of Court, may ilang bangko na humiling ng karagdagang araw sa pagsusumite ng kinakailangang dokumento. Para sa detalye may report si Jed Neresina live. Jed, anong dahilan ng mga bangkong ito? Bakit sila humihingi ng dagdag na araw? Ella, hindi na tinukoy ni Attorney Renato Bantug Jr. yung mga bangko na humiling ng karagdagang araw para makapagsumite ng bank records si Vice President Sara Duterte, maging yung sa kanyang asawang si Attorney Manasseh Scarpio. Tumanggi na rin si Attorney Bantug Jr. na ibigay o idetalye pa yung mga ibinigay ring dahilan ng mga nasabing bangko. Formal lang natanggap ng Office of the Clerk of Court kahapon ang ilang dokumento kaugnay ng financial records ni Vice President Sara Duterte bilang pagsunod ito sa sabina na inisyu ng Senate Impeachment Court. Nagmula ang mga ito sa Anti-Money Laundering Council o AMLC, Bureau of Internal Revenue at ilang bangko. Ayon kay Senate Secretary at Clerk of Court Attorney Renato Bantug Jr., may ilang bangko na humingi ng karagdagang palugit o extension sa pagsusumite ng mga dokumento. I would not name the banks, but some banks ask for additional time to produce the other subpoenaed documents. Bakit daw, sir? They gave reason, but it's not for me to decide. But I accepted what they were ready to submit. How soon sila makakapag-submit? They just asked for additional period of 10 days. They indicated the reason in their compliance letter, in the transmittal letter, and that will be submitted for the consideration of the impeachment court of law. Samantalang nilinaw ng Clerk of Court na hindi pa naiisa-isa o nadedetalye ang mga nilalaman ng mga natanggap nilang dokumento dahil kasalukuyan pa itong sumasailalim sa inventaryo. Dagdag ni Attorney Bantug Jr. dahil hindi pa kumpleto ang mga dokumentong ito ay hindi pa nila mabibigyan ng kopya ang House Prosecution Panel maging ang defense team ni Vice President Sara Duterte. Binigyang diin niya na kinakailangan din ng instruction mula sa presiding officer o mismong sa impeachment court bago nila ilabas ang kopya ng mga financial records. Pagdating naman sa tax records mula sa BIR, ipinaliwanag ni Attorney Bantug Jr. na hindi nila ito tatanggapin kung walang authorization mula sa Pangulo. Kaya kinumpirma niya na kasama sa isinumite ng BIR kahapon ay ang authorization letter mula sa Malacanang. Bukod dito, ayon sa Bukod dito, ayon sa impeachment court, mahigpit ang seguridad at chain of custody ng mga dokumento habang sa kaso ng AMLC records, matapos ang in-camera review ay kinakailangan pa rin ito ng presiding officer. Ella, ayon kay Attorney Bantug Jr., humingi sila dito sa AMLC, sa BIR, maging dun sa ilang mga bangko ng 5 USB copy at isang hard copy na kasama nga dun sa mga isinumite kahapon. At itong mga financial records ni VP Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Man Scarpio ay gagamitin ng Senate Impeachment Court para doon sa Article 1 o yung artikulo kung saan nakapaloob yung mga alegasyon doon sa unexplained wealth ng pangalawang Pangulo. Ayan muna update, balik sa inyo, Ella. Maraming salamat, Jed Neresina. Naisumite na ang tax records ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court, kasunod ng pahintulot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Bureau of Internal Revenue.
Pero ayon sa prosekusyon, hindi ito nangangahulugang sangkot sa impeachment trial ang Pangulo. May report si Rosa Licos. Ministerial o obligasyong gawin. Yan ang sagot ni House Prosecution Panel member at Bicol Saro Party List Representative Terry Riton sa tanong kung ang authorization ba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para maisumite sa Senate Impeachment Court ang tax records ni Vice President Sara Duterte ay nangangahulugang sangkot sa paglilitis ang Pangulo. Isinumite ang tax records ng Bureau of Internal Revenue o BIR araw ng Huwebes, July 30. Irrespective of whoever it is, no? So whether it is any other impeachable official, I think the president will still give his consent, no, towards the opening of the BIR documents, lalo tigit if it will further the cause of accountability and further the cause of justice. No? So tingin ko wala pong dahilan para sabihin na meron pong kamay ang atin pong Pangulo sa bagay po na ito. Ganito rin ang pahayag ng Malacanang. Kung ano ang sinasabi ng batas, kung ano ang proseso, susunod po ang Pangulo. So kung yan ang sinasabi po at kinakailangan na magbigay siya ng kanyang approval sa BIR para mabuksan ang tax records nila VP Sara at ni Atty. Manscarpio, at ito naman ay para sa katotohanan. Hindi niya po ipagkakait ang katotohanan sa ating mga kababayan. Sa mga susunod na araw, posible nang makuha ng prosekusyon ang kopya ng mga pinasabpina na financial records ni VP Duterte. Maaaring magamit ang mga ito bilang ebidensya sa article of impeachment na umunay unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman ng pangalawang Pangulo. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghain ng counter-affidavit o sagot ang ilang kongresista na idinagdag na respondent sa inihaing reklamo ng asawa ni Vice President Sara Duterte na si Atty. Manscarpio sa Quezon City Prosecutor's Office. Kabilang na rito ang ilang kasapi ng House Prosecution Panel. Mula sa Quezon City may ulat si Dante Amento live. Dante, ano ang tugon nila dyan sa reklamo ng asawa ni VP Sara? Ela tinawag na basura, walang kwenta at panggulo lamang ng ilang mambabatas ng House of Representatives ang inihaing reklamong kriminal ni Atty. Manscarpio laban sa kanila sa Quezon City Prosecutor's Office. Kanina ay naghain ng counter-affidavit sina Representatives Rene Co, Terry Redon, Antonio Tinio at Joel Chua kaugnay ng criminal complaints na paglabag sa Bank Secrecy Law, Anti-Money Laundering Law at Data Privacy Act na inihain sa kanila ng asawa ni Vice President Sara Duterte. Nagugat ang reklamo sa pagkuntsabahan umano ng mga mambabatas at AMLAC officials na isiwalat sa public hearing ang bank transactions ni na VP Sara at Atty. Carpio. Ito po ay mababasura sa nagbibilang ho tayo ng mga araw kung kailan po ito mababasura dahil una ho sa lahat yung AMLC kahapon ay nag-comply sa subpoena ng Senado, Senate Impeachment Court patungkol ho sa mismong pinag-uusapan din po ng kaso na ito. Ayon sa mga mababatas, ang nasabing demanda ay bunga lamang ng pagiging pikon dahil unti-unti na umanong lumalabas ang katotohanan tungkol sa umano'y 6.7 billion pesos na kabuuang transaksyon sa bank accounts ng mag-asawang Duterte Carpio. Binigyang diin ng mga mambabatas na ang reklamong isinampa laban sa kanila ay isang unusual o kakaibang hakbang dahil kine-question dito ang kanilang hindi pag-object sa mga committee hearing at ang pagbibigay ng mga manifestation, mga bagay na bahagi lamang ng kanilang tungkulin. Kinasuhan yung mga congressman natin dahil hindi sila nag-oppose sa committee hearing at ako naman dahil ako'y nag-manifest. So yung kinaso po sa amin is masasabi kong unusual. Para sa mga mambabatas, ito ay isang desperadong tangka, delaying tactic at harassment upang hadlangan ang paglabas ng katotohanan
tungkol sa umano'y unexplained wealth at ang paggamit ng confidential at intelligence funds ng Vice Presidente. Naninindigan nga itong mga mambabatas, partikular dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso na ginagawa lamang nila ang kanilang trabaho at hindi sila magpapatakot o hindi sila magpapadala dito sa umano'y ginagawang harassment laban sa kanila. Yan man ang ating update mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Lumalakas ang panawagang alisin na ang system loss charge sa electric bill matapos itong banggitin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address noong Lunes. Bilang tugon, isang panukalang batas na inihain sa Kamara at may mga hakbang na ring isinagawa. Ukol dito ang Senado. Narito ang ulat ni Mia Alonzo. Naghain si Navotas City Representative Toby Tiangco ng House Bill 10273 o System Loss Charges Abolition Act of 2026. Layunin nito na alisin ang system loss sa singil sa kuryente na kasama sa mga binabayaran ng mga consumer. Binigyang diin ng mambabatas na hindi dapat pinapasa ng mga consumer ang gastos mula sa inefficiencies o losses na hindi kontrolado ng mga mamamayan. Samantala, nais ni House Energy Committee Chairperson at Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez na maimbestigahan ang system loss charge at iba pang singil sa kuryente upang matiyak na makatarungan, transparent at makabubuti sa mga consumer ang presyo ng kuryente. Sa Senado naman, target ipasa ang 8 panukalang batas na sumusuporta sa pagtanggal ng system loss charge. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, hindi makatwiran na ipapasan sa consumer ang gastusin ng mga kumpanya sa system loss. Ngayon kasi efficient or not efficient, bahala na si consumer. Walang pressure for them to lower down system loss because everything is passed to the consumers. So ngayon, since it's part of their cost na, may pwera sila na talagang pababaan or kung pababaan or tanggalin yung system loss lalo na pagdating sa technical. Sa non-technical, makipag-usap na lang sa mga pulis para hulihin yung mga nagja-jumper. Ayon sa Energy Regulatory Commission o ERC, hindi naman malulugi o mababankrupt ang mga kumpanya kung aalisin ito. Dahil po ang non-technical system loss ay mga nasa 1 at hanggang 1.5% ng total kabuang system loss nila, ito po ay magre-representa ng kabawasan doon sa kita nila. Pero ito naman po ay maliit kumpara doon sa kabuang system loss. Ayon pa sa ERC, kung hindi na maipapasa ang gastusing ito sa mga consumer, mapipilitan ang mga distribution utilities na magpatupad ng mas mahigpit na mga hakbang laban sa pagnanakaw ng kuryente. Gayon din ang pananaw ng Department of Energy. Ayon kay Energy Undersecretary Riolita Inocencio, ang pag-aalis sa non-technical system loss charge ay magiging isang self-regulating mechanism para mas pagbutihin ng mga distribution utilities at electric cooperatives ang kanilang operasyon at pagbabawas sa mga pagkalugi. Kinontra naman ito ng Meralco. Sa halip, mas lalakian nila ang kanilang gastusin. Solusyon, kung gusto natin i-eradicate ang or tanggalin talaga ang non-technical loss, kailangan damihan namin yung personnel na 24/7 nag-i-inspect dito sa mga kabahayan na to at nakabantay sa bawat siguro bawat 1 kilometrong poste na umiikot sila o rumoronda sila at napakagastos po yun. Sa kabila nito, nilinaw ng Malacanang na hindi layunin ng Pangulo na pabigatan ang mga kumpanya kundi tiyaking may konkretong mga programa sila laban sa pagkawala ng kuryente, lalo na ang mga sanhi ng theft at pilferage upang hindi na ito mapasa ng mga matinong nagbabayad ng kanilang electric bill. Kung maipapasa ang mga panukalang batas, inaasahang mas mapapalakas ang proteksyon sa mga consumer habang hinihikayat ang mga distribution utilities na pagbutihin ang kanilang mga sistema at pananagutan sa pag-iwas sa system losses. Mia Alonzo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. May apela ang Department of Energy sa mga stakeholder kaugnay ng issue sa pag-aalis ng system loss sa electric bill ng mga consumer. Ito'y sa gitna na rin ng pangamba ng ilang utility company at electric cooperatives sa epekto nito sa kanilang operasyon. May ulat si Nel Maribuhok.
Umapela ang Department of Energy o DOE na maging mahinahon at makipagtulungan ng mga power industry stakeholders kasunod ng pagnanais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na alisin na ang system loss na sinisingil sa bil ng kuryente. Sa pahayag ni DOE Secretary Sharon Garin na binasa ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kahapon, patuloy ang konsultasyon at pag-aaral sa naturang usapin na binanggit ni Pangulong Marcos sa kanyang nakaraang State of the Nation address. Ang sabi po ni Secretary Sharon Garin ng DOE, we are currently studying the regulations of ERC, legislations, and other policies and doing consultations with stakeholders. The objective is to lower electricity rates, and I ask for patience and cooperation of all stakeholders while we craft the policies. Hiniling ni Manila Electric Company o Meralco Chairman at CEO Manuel V. Pangilinan na linawin kung sino ang sasagot sa gastos ng system loss charges sakaling alisin ang mga ito sa mga bayarin sa kuryente ng mga consumer. Sa isa pang pahayag matapos ang sona ng Pangulo, sinabi ni Meralco Executive Vice President at COO Ronnie Aperocho na bagamat iginagalang nila ang direksyon ng pulisiya ni Pangulong Marcos, mahalagaan niyang kilalanin na ang system loss ay hindi natatangi sa alinmang distribution utility, kundi isang karaniwang aspeto ng operasyon sa paghahatid ng kuryente na nakakaapekto sa buong industriya ng enerhiya. Sa ilalim ng umiiral na mga batas, kabilang ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA at Anti-Pilferage of Electricity and Theft of Electric Transmission Lines Materials Act, kung saan pinahintulutan ang mga distribution utility na mabawi ang bahagi ng system loss mula sa mga consumer sa pamamagitan ng system loss charge na makikita sa kanilang buwan ng singil sa kuryente. Ayon sa Meralco, aktibo silang makikilahok sa mga talakayan habang dinidinig ang mga panukalang amyenda sa EPIRA. Ilang electric cooperatives naman ang naghayag sa gobyerno na dapat magpatupad rin ng tax exemption mechanism sa kanila. Ayon sa palasyo, maganda rin na madinig ang kanilang mga hinaing dahil hindi naman nais-anya ng gobyerno na mabigatan ng husto ang mga stakeholder. Kaya nga po, lahat po ng stakeholders na mayroong mga ganyang concern, mas maganda po talaga na madinig kayong lahat kasi para kung ano man yung maaaring maging issue ay marisolba. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Balikan natin ang ulat ni Mia Alonzo kaugnay ng reaksyon ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP sa pansamantalang pagsuspinde sa pagpapatupad ng 85 pesos na minimum wage increase sa National Capital Region. Yes, Mia, go ahead. Mia? Magandang tanghali, Ella. Dapat idaan muna sa proseso ang mga pagtutol sa 85 pesos daily wage increase sa National Capital Region ayon sa Trade Union Congress of the Philippines o TUCP. Sana ay ibinulog muna ito sa Appeal Board ng National Wages and Productivity Commission o NWPC bago iniakyat sa korte. Dismayado ang Trade Union Congress of the Philippines o TUCP sa paglabas ng Pasig Regional Trial Court ng temporary restraining order sa pagpapatupad ng NCR Wage Order No. 27. Ayon sa grupo, malinaw na nakasaad sa Republic Act 6727 o Wage Rationalization Act na ang pagtatakda ng minimum wage ay nasa eksklusibong kapangyarihan ng mga Regional Wage Board. At ang anumang pagtutol o pag-question dito ay dapat idulog muna sa NWPC. At kung meron silang problema doon sa inilabas na wage order, dapat umakyat sila sa National Wages and Productivity Commission as an appeal. Hindi pwedeng basta na lamang natalo sila dun sa tripartite namin, workers, employers at government sa Regional Wage Board, ay basta na lamang sila pupunta sa korte. Ito po ay delikadong precedent. Dahil kung ito po ay magiging law of the land, ay nako, wala na pong aasahang umento sa probinsya at sa rehiyon. Ipagtanggol ang wage order. Samantala sa panig naman ng DOLE, ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, bagamat ikinalulungkot nila ang nangyari, iginagalang umano nila ang desisyon ng hukuman. Bahala na rin nila ang korte na magpaliwanag sa naging batayan ng mga ito sa paglalabas ng TRO. Kahapon naglabas ng TRO ang Pasig City RTC
sa isinampang petisyon ng dalawang kumpanya laban sa pagpapatupad ng ayon sa DOLE ay sana'y pinakamalaking wage increase sa kasaysayan. At yan muna ang update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Mia Alonzo. Isinusulong sa Kamara ang panukalang batas na magtataas sa income tax exemption ceiling sa 500,000 pesos. Doble ang halaga nito sa kasalukuyang threshold na 250,000 pesos. Mula sa House of Representatives, ang ulat ni Rosalie Cos, live. Rosalie, ano ang detalye dito sa panukalang tax relief na ito? Bernard, inihain sa Kamara ang House Bill number 10440 na naglalayong magbigay ng malaking ginhawa sa mga manggagawang Pilipino sa pamamagitan ng pagtataas ng income tax exemption ceiling. Sa ilalim ng nasabing panukala na inihain ni Akbayan Party List Representatives Percy Sandania, Shell Jokno, Dada Kiram Ismula at Dinagat Islands Representative Kakabagaw, itataas sa 500,000 pesos ang taunang kita na hindi papatawan ng buwis mula sa kasalukuyang 250,000 na itinakda ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion o TRAIN Law. Ayon sa mga mambabatas, bagamat nakatulong ang TRAIN Law noong una, ang patuloy na inflation at pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, transportasyon, pabahay at edukasyon ay nagpahina sa tunay na halaga ng kasalukuyang exemption. Binigyang din ng mga mambabatas na marami sa mga manggagawa na tumaas ang sahod para makasabay sa inflation ay lalo lamang nabaon sa mas mataas na buwis. Anila, ito ay dahil walang kaukulang pag-unlad sa kanilang antas ng pamuhay. Bukod dito, nakasaad din sa panukala ang pagkakaroon ng adjustment sa mga nasa mas mataas naman yung salary bracket. Layunin ng hakbang na ito na gawing mas patas at progresibo ang sistema ng pagbubuwis sa bansa. Ayon naman kay House Committee on Ways and Means Chairperson, Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo, sisimulan na yung pagsasagawa ng public hearings sa proposed tax relief package sa susunod na linggo. Partikular na ang isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng 350,000 pesos personal income tax relief package. Inaasahang magsasagawa ng briefing ang Department of Finance para matukoy yung epekto nito sa kita ng pamahalaan bago simulan yung konsultasyon sa mga workers groups, employers, accountants, advocates at iba pa. Balik sa'yo, Bernard. Maraming salamat, Rosalie Cos. Kung sakaling maaprubahan ang panukalang itaas ang exemption sa annual income tax, posibleng mas maraming manggagawang Pilipino ang hindi na magbayad ng income tax. Ayon sa isang mambabatas, layunin nito na magbigay ng ginhawa sa mga itinuturing na middle income class na matagal nang iniinda ang malaking bahagi ng pagbabayad ng buwis. May report si Evan Alvarez. Milyong-milyong manggagawa ang inaasahang makikinabang sa panukalang batas na itaas sa 350,000 pesos ang annual income tax exemption mula sa kasalukuyang 250,000 pesos. Ayon kay House Committee on Ways and Means Chairperson, Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo, layunin ng House Bill na magbigay ng karagdagang ginhawa sa middle income class. Ang middle class, ito yung portion ng ating population na nagbabayad ng buwis pero never nakakatanggap ng ayuda. Sila ang parating na pag-iiwanan pagdating sa mga tulong ng gobyerno, pero pagdating sa tax burden, sila ang pumapasan ng 90% ng burden ng individual taxpayers ng ating lipunan. Paliwanag ng mambabatas, ang panukalang 350,000 pesos exemption ay hindi gross annual salary, kundi ang taxable income. Ang batayan ng pagkwenta ng taxable income ay ang matitira matapos ikaltas ang mga mandatory contribution. Ang kinocompute ng tax para masabing exempt ka, kinocompute yung 350, the amount of salary you receive less the deductions that you pay. Meaning binabawas ang SSS, ang GSIS, ang PhilHealth, ang Pag-ibig, at kapag 350 pa rin ang naiiwan, ikaw ay tax exempt. So in short, kapag may gross salary ka na tingin ko maabot ng 385, 390,000, ikaw pa rin ay magiging tax exempt dahil aalisin natin ang mga SSS at saka GSIS contributions. Kung masusunod ang schedule ng Kamara, sa susunod na linggo, inaasahang sisimula na ng House Committee on Ways and Means ang mga pagdinig ukol sa panukala.
Ayon kay Congressman Kimbo, papakinggan nila ang lahat ng panig mula sa mga concerned agencies at stakeholders upang matiyak na ang pinakamalaking makikinabang ay ang middle class. Pagtitiyak ng mambabatas, hindi dapat mabawi ang ibibigay na tax relief sa pamamagitan ng panibagong mga indirect tax dahil layunin ng naturang House Bill na talagang magbigay ng ginhawa sa mga nagbabayad ng buwis. But we will always stand firm on our position that hindi po pwede na ibibigay natin sa kaliwang kamay yung pagpapaluwag ng taxes, pero with the right hand, babawiin naman natin in the form of indirect taxes. Hindi naman tayo papayag doon. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Gumagaling na ang mga katikati sa balat na naramdaman ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ayon kay Vice President Sara Duterte. Inilapit umano nila ito sa kanilang abogado upang maipaalam sa International Criminal Court ang kalagayan ng dating Pangulo. Lain nito na maiwasan pa ang pagkalat ng katikati sa balat dahil diabetic ang dating Pangulo at iniiwasang magkaroon ng sugat sa katawan. Natuyo na yung mga bilog-bilog na pula noong pagdating ko. Sobrang pula nila at para silang pimple looking. Natuyo na siya at nagpapasalamat kami kasi inaksyonan kaagad nung detention unit. Maaari pang baguhin ng pamahalaan ng ilang probisyon ng kontrobersyal na Pax Silica Initiative upang mas mapangalagaan ang interes ng mga Pilipino habang patuloy na tinutugunan ang mga pangamba kaugnay ng proyekto. Narito ang ulat ni Evan Alvarez. Bukas ang pamahalaan sa posibleng pagbabago ng ilang probisyon ng Pax Silica Initiative habang patuloy nitong pinakikinggan ang mga pangamba ng publiko. Ayon sa Malacanang, layunin nitong matiyak na magiging kapaki-pakinabang ang proyekto hindi lamang sa mga mamumuhunan kundi higit sa mga Pilipino. May chance po na mabago ang ibang mga provisions. Kung ano po yung maaari pang mas maging magandang idulot sa ating mga kababayan, sa bansang Pilipinas, and of course sa mga partners, yun naman po ay isa sa alang-alang. Tiniyak din ng palasyo na pagtutuunan ng pamahalaan ang mga isyong may kaugnayan sa posibleng epekto ng proyekto sa supply ng tubig at kuryente. Hinihikayat din ang mga sektor na may mga katanungan o pangamba na makipag-ugnayan sa mga kinauukulang ahensya upang mabigyan ng agarang paglilinaw at solusyon. Iginiit pa ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi magpapadala ng negatibong mensahe sa mga mamumuhunan ang posibleng rebisyon sa ilang probisyon dahil bahagi lamang ito ng normal na pagpapabuti sa isang malaking proyekto. Samantala, sinabi naman ng Department of Justice na nagkahanda nitong suriin ang mga legal at konstitusyonal na aspeto ng Pax Silica kapag ito ay formal nang inirefer sa kanila. Ayon kay DOJ Undersecretary Nicholas T., sa ngayon ay nasa mga economic agency tulad ng Department of Trade and Industry at Department of Economy, Planning and Development ang mga pangunahing pagtalakay sa proyekto. At this point, we'll wait and see. We'll wait and see when the matter is referred to us. But if that does happen, when that does happen, we'll be ready to look into the legal and constitutional angles of this endeavor. Ang Pax Silica ay ang pagpapatayo ng isang high-tech industrial hub sa New Clark City sa Tarlac sa ilalim ng partnership ng Pilipinas at Estados Unidos na inaasahang magpapalakas sa AI at digital infrastructure ng bansa. Ngunit patuloy itong kinukwestiyon ng ilang environmental groups dahil sa umano'y malaking pangangailangan ito sa tubig at enerhiya kapag nagsimula ng operasyon ng mga AI-centered facilities. Sa kabila nito, nilinaw ng pamahalaan na bukas ito sa mga pagbabago at konsultasyon upang matiyak na mapapangalagaan ang kapakanan ng mga Pilipino habang isinusulong ang malalaking pamumuhunan sa bansa. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Tiniyak ng Department of Justice na magpapatuloy sa kanilang trabaho sa kabila ng umano'y tangkang pananakot
matapos ang nangyaring pagsabog ng improvised explosive device sa kanilang compound noong Lunes, July 27. Ayon sa DOJ, mananatili silang nakabatay sa mga ebidensya sa pagsasampa ng kaso laban sa mapatutunayang sangkot sa paglalagay ng naturang pampasabog sa kanilang tanggapan. May ulat si Benedict Samson. Hindi nababahala at walang ikinatatakot ang Department of Justice sa kabila na nangyaring pagsabog ng improvised explosive device sa tapat ng tanggapan ng DOJ noong Lunes sa madaling araw, July 27. Ayon kay DOJ Undersecretary Ian Norman Dato, sa kabila na nangyari ay mananatiling tuloy ang kanilang trabaho sa kagawaran. Sa kabila ng insidente, tiniyak ng Justice Department na nananatiling ligtas ang kanilang tanggapan dahil na rin sa round-the-clock na pagbabantay ng pulisya. What we can assure you is that the whole DOJ compound is secured, remains to be secured, and immediately after the day, within 24 hours, the Philippine National Police have scoured the area and made sure that it remains safe and secured for everyone. Kasalukuyan pang nagsasagawa ng investigasyon ang mga otoridad sa nangyaring pagsabog ng IED sa tapat ng DOJ. Blanko pa rin ang ahensya sa motibo ng pangyayari at kung may kaugnayan ito sa IED na nakita malapit sa compound ng Senado sa kaparehong araw kasabay ng pagdaraos ng ikalimang sona ng Pangulo. We will go where the investigation will lead us, with the evidence from the investigation. But whether there's a connection or for whatever purpose the act was done, then we don't know yet. But what we can assure you is that the department will continue to do its work. Noong Miyerkules, inihayag ng PNP na mayroon na umano silang lead sa nasa likod ng nasabing pagpapasabog. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tukoy na ng Philippine National Police ang nasa likod ng pagpapasabog ng improvised explosive device sa labas ng Department of Justice at pagkaka-recover ng isa pang bomba sa labas ng Senado sa araw ng State of the Nation Address ng Pangulo. Para sa detalye, narito ang report ni Lea Ilagan live. Lea, sino anong grupo yung nasa likod nito? Magandang tanghali sa Bernard, hindi pinangalanan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. kung sino o anong grupo kabilang ang nag-iwan ng bomba dyan sa bisinidad ng Department of Justice at ng Senado kasabay ng araw ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Subalit ayon kay General Nartates, malapit na nilang maaresto ang suspect. The IAD in Metro Manila, it has something to do with the cases in Mindanao, and or if it's fits with the passion and or signature made by a group from the southern part of the Philippines. Binigyan din pa ng hepe ng pambansang pulisya na malaking bagay ang ginagawang koordinasyon ng bawat law enforcement agency para madaling maresolba ang bawat insidente ng karahasan. Whether magaling ka or hindi, natutunan mo hindi, ang pinaka-importante dyan is how are you going to bridge the gaps. Mga challenges yon. And one way of bridging these gaps to make transnational crime with border, kasi sabi nila borderless, di ba? That is partnership and cooperation. Bernard, ngayong araw, pinangunahan ni General Nartates ang pagtatapos ng 4 na araw na IED Threat and Security Symposium. Sinabi ni Chief PNP, timely at essential ang naturang aktibidad dahil sa patuloy na pagbabago ng estilo ng banta, hindi lang sa bansa kundi sa buong mundo. Ang Pro-6 naman, sinabing malaking tulong ang pagsasagawa ng ITSS dito sa Boracay Island para sa awareness at dagdag kaalaman ng kanilang mga tauhan. Ang nakikita kasi ng Philippine National Police dito, yung proactive approach natin sa mga threat na patuloy na binabantayan ng Philippine National Police. Halimbawa dito sa Western Visayas,
nakita natin maraming mga ports dito sa kabuuan ng Panay Island. So malaking bagay yung tulong ng mga local government units, yung mga pag-train sa mga canine dogs natin para ma-detect natin yung mga threat na posibleng dumating. Layon pa ng aktibidad na mas mapalakas ang regional ties ng mga law enforcement at security groups. Sa pamamagitan din ng ITSS, matuturuan ng mga otoridad na makapag-identify ng IED, tracking at evidence analysis. At higit sa lahat ay mapapabilis ang pagresolba sa mga kaso ng IED at maipakulong ang mga responsable. Ang Southeast Asian International Command at ang Australian Federal Police ang organizer ng aktibidad. 55 participants ang nakaisa sa ITSS, kabilang dyan ang PNP, AFP, BJMP, BFP at Coast Guard, maging ang Australian Federal Police. Target din Bernard ng PNP na isagawa kada quarter at madagdagan ang participants sa mga lugar na kadalasang dinarayo ng mga turista. Bernard? Maraming salamat, Lea Ilagan. Umabot ng nasa 105 expropriation cases ang naihain ng Department of Transportation at ng Office of the Solicitor General para sa North-South Commuter Railway Project o NSCR. Bahagi ito ng hakbang ng ahensya para pabilisin ang proyekto upang mapakinabangan na ito ng mga mananakay. Ang expropriation case ay inihahain upang magamit ng gobyerno ang private property sa kapakinabangan ng publiko kaugnay ng issue sa right-of-way ng NSCR project. Ang 105 expropriation cases ang pinakamaraming kasong naihain ng DOTR sa kasaysayan ng ahensya. Natagpuan na ng mga otoridad si Cristina Pasion, isang US citizen na sinasabing na-recruit umano ng Communist Party of the Philippines New People's Army o CPP-NPA. Nadakip si Pasion sa Cabuyao City, Laguna matapos siyang matagpuan sa isinagawang operasyon ng mga otoridad laban sa isang wanted na leader ng New People's Army. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Sa bisa ng warrant of arrest sa kasong murder, inaresto ng pinagsanib na puwersa ng mga otoridad sa Cabuyao, Laguna kahapon si Binay Serrano alias Samay na sinasabing medical at logistics officers ng platoon GMT Southern Regional Military Area 4D ng NPA. Kasama ni Serrano nang matagpuan ng mga operatiba ang US citizen na si Cristina Pasion na ayon sa Philippine Army na-recruit ng CPP-NPA. Ayon sa militar, si Pasion ay miyembro ng Migrante Nasyonal at kasama ng isa pang dayuhan na si Chantal Anicoche na dumating sa Occidental Mindoro noong Disyembre ng nakaraang taon. Matatanda ang na-rescue ng mga otoridad si Anicoche na tila tuliro at gutom malapit sa encounter site ilang araw matapos ang engkwentro ng militar at CPP-NPA sa Sitio Mamara, Barangay Cabacao, Abra de Ilog, Occidental Mindoro noong Enero ngayong taon. Noong Marso naman, kasunod ng isa pang engkwentro ng militar at NPA sa San Jose Occidental Mindoro, na-recover ng mga sundalo ang mga diary at handwritten notes. Batay sa mga siping inilabas ng Philippine Army, inilalarawan sa mga sulat ang mahirap na kalagayan sa kabundukan, kabilang ang matinding pagod, emosyonal na stress at pagkabahala ng may akda. May mga bahagi rin umano ng mga sulat na naglalaman ng mga personal na refleksyon tungkol sa pamumuhay sa armadong kilusan, mga tala hinggil sa mga ruta at kagamitang kailangan sa paggalaw. Gayon din ang mga pahayag na nagpapahiwatig ng pagkadismaya at pagnanais na makaalis sa kanilang sitwasyon. Ayon sa Philippine Army, pinaniniwalaang si Pasion ang may akda ng mga naturang sulat. Sinabi ni 2nd Infantry Division Commander Major General Ramon Sagala na ipinapakita umano ng pagkakadakip kay Pasion ang lawak ng international network ng CPP-NPA-NDF sa paghihikayat ng suporta mula sa mga dayuhan at kabataan. Ayon kay Major General Sagala, gumagamit umano ang grupo ng mga front organization, personal na koneksyon at mapanlinlang na naratibo upang makahikayat ng mga individual na sumuporta o sumapi sa armadong kilusan.
Sitwasyon ay na-turn over na sa Bureau of Immigration para sa mga haharapin nitong immigration violations. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lumagda sa isang ceasefire agreement ang mga pinuno ng Tulgao at Butbut sub-tribes sa Kalinga matapos ang pamamaril noong nakaraang linggo. Diugnay ang insidente sa matagal ng alitan sa kanilang ancestral boundary o hangganan ng kanilang lupang ninuno. Alamin natin sa balitang yan ni Grace Doctolero live. Grace, ano ang mga napagkasunduan ng magkabilang panig matapos ang insidente? Yes, Bernard, nagkasundo ang mga pinuno ng Tulgao at Butbut sub-tribes na ipatupad ang ceasefire, ipagpatuloy ang dialogo at hanapan ng pangmatagalang solusyon ang matagal ng alitan sa kanilang pinagtatalunang ancestral boundary. Isinagawa ang peace dialogue sa punong himpilan ng 503rd Infantry Brigade noong Hulyo 30 kasunod ng pamamaril na naganap noong nakaraang linggo. Ayon sa mga otoridad, naugat ang alitan sa matagal ng pinagtatalo ng ancestral boundary ng Tulgao at Butbut sub-tribes. Dumalo sa dialogo ang mga tribal elders, mga lokal na opisyal, mga kinatawan ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang pagtibayin ang kanilang pangakong mapayapang lulutasin ang alitan. Kabilang sa mga napagkasunduan ang pagpapatuloy ng dialogo, paggalang sa ceasefire at pagtutukoy at pagdodokumento ng pinagtatalo ng ancestral boundary sa pakikipag-ugnayan sa DNR, NCIP at DILG. Binigyan diin ng mga opisyal na isolated incident lamang ang nangyari at nananatiling mapayapa ang sitwasyon sa Kalinga. Samantala, nanawagan ang mga komunidad ng Tulgao at Butbut at ang pamahalang bayan ng Tinglayan sa publiko na huwag magpakalat ng peking balita, misinformation at mga hindi beripikadong ulat dahil nagdudulot lamang ito ng takot at tensyon. Hinikayat din nila ang publiko na umasa lamang sa mga opisyal na impormasyon habang isinusulong ang mga hakbang tungo sa pangmatagalang kapayapaan. Bernard, umaasa ang mga opisyal na magiging daan ang ceasefire agreement sa tuluyang paglutas sa alitan at pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa probinsya ng Kalinga. Yan muna ang balita. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Grace Doctolero, live mula sa Baguio City. Nalubog sa baha ang ilang mga lugar sa Mandaue City bunsod ng mga pag-ulan kahapon. Sa ibinahaging video ni Ray Pareha, umapaw ang tubig sa kalsada sa Barangay Subang Dako. Binaha rin ang Uwano Avenue, Barangay Tipolo. Sa Barangay Umapad, gumamit ang City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO ng water pumps upang humupa ang baha sa C. Batilier Street. Sa mga larawang ibinahagi ng CDRRMO, makikita rin ang paglikas ng mga residente, kabilang ang mga bata gamit ang rubber boat. May mga tauhan din na personal na nagbuhat at umalalay sa mga binaha. Matagumpay na nailigtas ng Philippine Coast Guard o PCG ang 6 na pasahero mula sa lumubog na motor bangka sa karagatang sakop ng Barangay Pura, Dato Blas, Sinsuat, Maguindanao del Norte noong July 29, 2026. Agad na nagsagawa ng search and rescue operation ang PCG matapos na makatanggap ng ulat mula sa isang concerned citizen. Batay sa investigasyon, galing ang bangka sa Barangay Pura papuntang Barangay Nalcan nang hampasin ng malalakas na alon ang kaliwang outrigger nito dahilan upang ito'y tuluyang tumaob. Nailigtas ang lahat ng pasahero at agad dinala sa Rural Health Unit para sa medikal na pagsusuri. Pinauwi rin ang mga ito matapos makitang maayos naman ang kanilang kalagayan. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng 10 kilong bigas, pakikipagpulong sa 2,555 na presidential scholars.
at turnover ng 102.2 million pesos na pondo para sa 511 barangay sa Tarlac nitong Huwebes, July 30. Bahagi ito ng patuloy na pagtupad sa mga prioridad na inilahad ng Pangulo sa kanyang SONA, kabilang ang pagpapalakas ng edukasyon, food security at mga serbisyon direktang nararamdaman ng bawat pamilyang Pilipino. Nagpasalamat naman ang Pangulo sa lokal na pamahalaan sa kanilang pakikiisa sa mga programang nakatuon sa pagpapabuti ng kabuhayan at kinabukasan ng kabataan. Iginiit ng Department of National Defense o DND na ang posisyon nito na masusing bantayan ang mga foreign link academic at cultural exchange program sa bansa. Kasunod dito ng pagtutol ng isang Chinese expert sa naging pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Ang detalye hatid ni Ryan Lacanlale live. Ryan, ano yung tugon ni Secretary Teodoro dyan sa puna at pagtutol ng Chinese expert? Bernard, mariing tinutulan nga ni Secretary Teodoro at ng DND itong puna nitong Chinese expert. Nanindigan ang DND sa posisyon nitong kailangan ng masusing suriin ang lahat ng foreign state-funded academic at cultural programs sa bansa. Ayon kay Secretary Gilberto Teodoro Jr., responsibilidad ng pamahalaan na tiyaking malinaw at transparent ang mga ito upang mapanatili ang integridad ng edukasyon at maprotektahan ang pambansang seguridad. Ito ay matapos sabihin ng isang Chinese expert na walang sapat na ebidensya upang ituring na banta sa pambansang seguridad ang mga programang nagtuturo ng wikang Chinese sa Pilipinas. Iginiit din ito na ang mga pag-uugnay sa mga naturang programa ay sa usaping pangseguridad ay nakabatay umano sa politika at hindi sa totoong batayan. Bilang tugon, mariing tinutulan ng DND ang tinawag nitong misleading foreign narrative. Ayon sa departamento, hindi maaaring gamiting panangga ng ang academic freedom ng mga institusyong kontrolado ng dayuhang estado. Tinukoy din ito ang Jinan University at iba pang Beijing-run institutions na umano'y saklaw ng mga batas ng China na nag-oobliga sa pagkikipagtulungan sa state intelligence agencies. Binigyang din ng DND ang mga probisyon ng National Security Law ng China na ayon dito ay naglalagay sa pagdududa sa pagiging independyente ng ilang educational exchanges programs. Ikinabahala rin ng departamento ang mga academic forum na umano'y kumukwestiyon sa soberanya ng Pilipinas, kabilang ang pagbanggit sa Batanes bilang bahagi ng inaangkin ng China. Sa kabila nito, Bernard, nilinaw ng DND na ang kanilang security evaluations ay nakatuon lamang sa posibleng foreign malign influence at hindi laban sa Filipino-Chinese community. Tiniyak din ng departamento na nananatiling bukas ang Pilipinas sa lehitimo at transparent na international academic cooperation basta't ginagalang ang batas at soberanya ng bansa. Siya muna ang latest mula dito sa Pasay City. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Sa pagdiriwang ng ika-19 na anibersaryo ng programang Good Morning Kuya, mas paiigtingin pa ang mga serbisyo publiko na iahatid ng programa na magsisimula sa Lunes, August 3. Narito ang ulat ni Mon Hocson. Good morning! 19 na taon na ang nakalipas ng unang bumati ng Good Morning, ang Good Morning Kuya sa sambayan ng Pilipino. Good morning. Mula noon, naging bahagi na ito ng umaga ng maraming pamilya. Sa lubungin ng umaga ng may ngiti at kay sigla. Naghatid ng balita, impormasyon, inspirasyon at higit sa lahat, mga programang may malasakit sa kapwa. Good morning, kuya. O kay sarap ng umaga. Good na good talaga. At sa isa sa pinakamahirap na yugto ng ating kasaysayan, ang panahon ng pandemya, nanatiling kasama ng publiko ang Good Morning Kuya.
Habang maraming programa ang naapektuhan ng mga limitasyon sa produksyon, ipinagpatuloy nito ang paghahatid ng mahalagang impormasyon at public service sa mga manonood. Hindi mo na kailangan magtinda. Pwede ka na pong magpahinga ng kaunti muna, ha? At kukunin na ni Benedict Galasan yung paninda mo at babayaran niya na din pati yung titinda mo pa mamayang hapon. Ngayon, sa pagdiriwang ng ika-19 na anibersaryo nito, isang bagong yugto ang sisimulan ng Good Morning Kuya. Simula August 3, mas pinalawak ang programa upang higit pang mapalapit sa mga Pilipino. Makakasama na sa Good Morning Kuya ang bagong segment na Serbisyong Kapatiran. Magdadala ito ng mga aktwal na gawaing pagkakawang gawa at public service mula sa iba't ibang komunidad sa buong bansa. Mapapalawak din ang talakayan sa kalusugan sa pagpasok ng 2 doktor bilang bahagi ng programa. Kasama ang isang bagong host na magdadagdag ng sariwang pananaw at makabuluhang usapan sa bawat umaga. Bukod dito, maghahandog ang Good Morning Kuya ng mga bagong segment tungkol sa kalusugan, pamumuhay, kaalaman at mga kwentong nagbibigay ng pag-asa. Kasabay ng pagpapatuloy ng mga serbisyong matagal nang kinagisnan ng mga manonood. 19 na taon ang nagpapatunay na ang Good Morning Kuya ay higit pa sa isang morning show. Isa itong programang patuloy na umuunlad upang makasabay sa pangangailangan ng mga Pilipino, habang nananatiling tapat sa layunin nitong magbigay ng impormasyon at serbisyo. Abangan ang mas pinalawak na Good Morning Kuya simula August 3, Lunes hanggang Biyernes, alas 6:30 hanggang alas 9 ng umaga, dito lamang sa UNTV. Mon Hokson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 23, versikulo 4 na nagsasabi, "Huwag kang mainip sa pagyaman, tumigil ka sa iyong sariling karunungan." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali at Happy Weekend!